magandang hapon po sa inyong lahat. Miyerkules, no? Ng hapon, na-miss nyo ba ako? Pasensya na po, wala po ako ng 2 araw. Magkakasunod po yung mga meetings na inatinan ko, kaya hindi po ako nakakahabol sa ating programa. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong lingkod. Anyway, Wednesday na po, marami sa ating mga ka-DWIC, mga commuters natin, medyo naipit kanina sa kalsada dahil po hindi po nakabiyahe yung mga ilang kasamahan natin sa transportasyon dahil nga po nagbigay ng ayuda. Pero ngayong hapon, ikaw ba, pauwi ka na ba? O papaalis pa lang? Well, humanda na dahil oras na para sa programang laging nasa likod mo sa bawat biyahe. Ako po si Bong Nebriha para sa Biyaheng IC. Saan mang direksyon ang tungo mo, kami ang magiging mata mo sa kalsada. Mula sa pinakabagong traffic updates, may init na isyong pantransportasyon hanggang sa road safety tips, kami ang bahala dyan. Real-time, klaro, derechahan. Walang paligoy-ligoy dahil sa Biyaheng IZ, ikaw ang bida sa bawat segundo ng biyahe mo. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ! Biyaheng IZ! Ayun, mga ka-DWIC, bago po tayo magpatuloy, marami po tayong papag-usapan, marami po tayong issue tatalakayin ngayong hapon na to. Alamin po muna natin ang latest na sitwasyon ng traffic sa Metro Manila mula sa MMDA Metro Base. Nasa linya po, kabilang linya po natin, walang iba kundi si Sir Mark Ramos ng MMDA Metro Base. Sir Mark, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Bong, at sa lahat po na nakikinig ng DWIC. Narito po mga huling kaganapan sa daloy na lansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA Monumento Circle papunta ng 5th Street. Maluwag pa naman ang daloy ng traffic. Babagal na yan dito sa may papuntang A. Jesus. Maluwag tayo hanggang dito sa may papuntang Biglang Awa hanggang sa Cloverleaf ng Balintawak. Wala tayong nakikitang pagbabagal hanggang dito sa may Kaingin. Magbibigat na yan dito sa may papuntang Muñoz at dumudugtong na yan hanggang dito sa may Bansalangin. At luluwag yan dito sa may papuntang West Avenue hanggang sa may papunta dito sa may Quezon Avenue. Mabigat lang yung service road papuntang Quezon Avenue, ngunit yung EDSA natin maluwag yan hanggang dito sa may Scout Borromeo. Magbabagal tayo sa may Scout Borromeo papunta ng TMA Network Drive at luluwag naman yan dito sa may papuntang Timog Avenue hanggang dito sa may Kamuning Road. Maluwag tayo hanggang New York Avenue at magbabagal na yan dito na sa may Monte de Piedad papunta ng Aurora Boulevard. At luluwag ulit yan papunta dito sa may Pitwason hanggang Boni Serrano Avenue. Makakaranas na tayo ng pagbibigat dito na sa may area ng Annapolis papuntang Connecticut. Dugtong na yan hanggang dito sa may Ortigas at dumudugtong na rin tayo hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Mabagal din tayo papuntang Boni at luluwag yan ng Bagya papuntang Guadalupe. Ngunit sa may Guadalupe papuntang Estrella, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan at Bagyan luluwag lang yan dito sa may area ng Buendia at magbabagal ulit papuntang Ayala hanggang dito sa may Arnaiz Avenue at halos dugtong na yan dito sa may papuntang Magallanes Flyover. Luluwag yan pababa dito sa may Evangelista hanggang dito sa may papuntang Cabrera. Ngunit sa may Cabrera, mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag tayo papuntang Park Avenue hanggang FB Harrison at magbabagal na yan dito na sa may intersection ng Roas Boulevard EDSA. Ganun na rin yung Makapagal EDSA intersection, mabigat din yung daloy ng mga sasakyan. Luluwag na yan dito na sa may papuntang Sunrise Drive at papunta ng Mall of Asia Circle. Sa may northbound naman ng EDSA, ganun din, mabigat din yung intersection ng Makapagal at Roas Boulevard EDSA. Maluwag tayo dito sa tapat ng Heritage at wala tayong nakikitang pagbabagal hanggang dito sa may FB Harrison. Maluwag din yung papuntang Park Avenue. Ngunit sa may Park Avenue papuntang Pasay Top, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan at luluwag na dito na sa may tramo papunta ng Apelo Cruz. Maluwag tayo hanggang dito sa may Clemente Jose at papuntang Magallanes Flyover. Makakaranas na tayo ng pagbibigat dito na sa may approaching ng Arnaiz Avenue. Dumudugtong na yan hanggang dito sa may McKinley Road hanggang Buendia at luluwag sa may Kalayaan hanggang Guadalupe. Magbabagal na tayo dito na sa may area ng Pioneer papunta ng Shaw Boulevard. Dugtong na yan hanggang dito sa may Mega Mall. Luluwag ng Bagya dito sa may Guadix Drive papunta ng Ortigas. Maluwag pa tayo hanggang sa may White Plains
at magbabagal na tayo papunta dito sa may papuntang Boni Serrano Avenue at dumudugtong na yan hanggang dito sa may Aurora Boulevard hanggang Erming Garcia. Luluwag na yan dito na sa may Camias Road papunta ng Quezon Ave. Maluwag tayo hanggang dito sa may Trinoma at magbabagal na lang tayo sa tapat ng SM North papunta ng Corridor. At sa may Corridor naman maluwag na yan papunta dito sa Muñoz hanggang Kaingin. At magbibigat na yan dito na sa may Oliveros papuntang Cloverleaf ng Balintawak. After nyan maluwag na tayo hanggang dito sa may General Malbar at magbabagal ng bagya dito sa may Mariano Ponce papunta ng General Tino. At maluwag na tayo dito sa may papuntang Asuncion hanggang Monumento Circle. Wala na tayo nakikitang pagbibigat. Yan lamang po mga uling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po na muna. Ayun, maraming salamat Sir Mark sa situationer ng lagay ng trapiko sa Metro Manila. Well, anyway, like what I've said, marami po tayong tatalakayin ngayong hapon na to. Unang-una na po, yung traffic kanina dyan sa may Commonwealth, kaninang umaga, minomonitor po namin sa Metro Base. Ang dami po mga pasahero na nagkalat sa Commonwealth at nagsisipuntahan na doon sa gitna ng kalsada dahil wala pong masakyan ng mga jeep. Yung mga jeep po, yung mga drivers po niyan at mga operators ng mga jeepney po natin, nagpunta po sa Quezon Memorial Circle. Lalong-lalo na po yung mga taga Quezon City. Kasi po, dyan po yung payout nila kanina ng ayuda. So nabigyan na po sila ng DSWD, yung AX, yung 5,000, kung di ako nagkakamali, 5,000 po yan. So, siyempre po, alam naman po natin sitwasyon ng mga kababayan natin, mga chopper at operators sa mga jeep na yan. Matagal na po silang nagtitiis din dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, lalong-lalo na po ng diesel na ginagamit nila. Tapos naunsyam yung taas ng pasahe. Kaya po, yan po yung much needed help ng ating mga kasamahan sa transportasyon, lalong-lalo na po sa mga jeepney. And I think mga TNBS din kasama. So talaga pong medyo, maluwag ang traffic kung may dalang sasakyan, pero kawawa po yung mga commuters natin kasi marami po sa kanila na delay. Alam naman po natin itong mga manggagawa na to, yung mga nagko-commute na to. Pag late ka, bawas sa sweldo yan. Di ba? Bawas sa sweldo. May mga yung mga local government units natin nag-provide naman po ng mga libreng sakay sa iba't ibang areas na naapektuhan yan para na hindi po ma-stranded yung ating mga kababayan at makapasok po sila, makapunta po sila sa kanilang patutunguhan, lalong-lalo na yung sa trabaho, And ngayong hapon, papauwi, palagay ko nakakuha na po lahat ng ng mga tulong yung mga kababayan natin na kasama natin sa public transportation. Siguro naman po babiyahin na po yung iba. Ang alam ko po bukas ang nakatakdang tigil pasada nila bukas at saka sa Biyernes. So kanina po yung kawalan po ng transportasyon, hindi po tigil pasada yan, kundi pagtanggap po nila ng tulong mula sa gobyerno. So segundahan ko lang po yung komentaryo na yan ng isang, ito po, yung news item natin, pahirapan sa paghanap ng masasakyan ng mga pasahero sa bandang Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ito dahil sa mga limitadong bilang ng mga namamasadang jeepney at bus. Maliban dito, nagdulot din ang mga stranded na pasahero ng traffic sa kahabaan ng Commonwealth dahil halos masakop na ng mga ito ang isang lane ng kalsada. Yun nga po, alam nyo po, hindi naman po bago yan. Actually, on a normal day, na may mga jeepney, may mga bus, alam nyo naman po yung mga biyahe ng mga jeepney yan, mga bus, iikot po yan, malayo rin po pupuntahan sa Manila. Kapag na-traffic po yan, nadidelay po silang bumalik. Yung pag-delay po ng pagbalik, yung pag-ikot po, nadidelay rin. Kaya hindi po nakahakot yung mga pasahero nag-aabang dyan sa bandang
Doña Carmen, mga regalado, no? Hindi po kasi agad nakakaikot yung mga jeep. So, ang nangyayari po dyan, na-stranded sila, ay kadalasan po, pag yan, nahirapan po sila sumakay, ang tendency po sa lubungin. Pag sa lubong na yan, occupy po nila yung waling, minsan 2 lanes pa nga, no? Napakadelikado po. Alam nyo naman po kung gaano kabilis ang mga sasakyan sa Commonwealth. And yan po ang mga tinututukan ng ating mga enforcers para ipagilid lang po sila, no? Alam naman po natin, naiintindihan naman po natin ang hirap, no? Ang hirap ng pagsakay ng ating mga commuters, lalo na yung mga nag-aapura, nagmamadali, at saka may hinahabol na oras, tapos madidelay po yung jeep. Kasi yung jeepney po, minsan nadidelay, not because of traffic alone, ano? Kasi may nagkaroon ng aksidente, nabarahan yung kalsada, hindi agad nakabalik, ayan po yung mga dahilan. And kadalasan, pag ganyan po nangyayari, talaga pong pumapagitna po yung ating mga kababayan na gusto makarating sa kanilang trabaho o paroroonan sa tamang oras. No? And yan nga po ang nangyari kaninang umaga. Well, anyway, ang usapin na po yan, pang lupa pa lang, land transportation pa lang pinag-uusapan natin. So, may kakulangan ng biyahe ng jeep kanina at saka ng mga bus dahil nga sa pagkuha ng ayuda. Pero, hindi lang po land transportation ang apektado. No? Pati po mga transportasyong panghimpapawid o yung mga eroplano. No? Basahin po natin itong news item na to na may miligro maapektuhan ang biyahe ng mga eroplano sa bansa dahil sa kakulangan sa jet fuel, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ang pinangangambahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at problema sa supply ng fuel sa ilang bansa. So, hindi problema na to, hindi lang po atin to, whole world po ito. Sa interview ng Bloomberg sa Pangulo, sinabi nitong may ilang airline na hindi raw pinapayagang mag-refuel sa ibang bansa. Kaya napipilitan magdala ng sapat na fuel para sa kanilang buong biyahe. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos na maaaring maging mas mahirap ang mas mahabang flight at hindi rin niya malayong magkaroon ng kanselasyon o pagbabawas ng biyahe. Sa ngayon, ilang airlines na sa Asia ang naghahanda ng contingency plan. Sa Pilipinas, sinabi naman ng Cebu Pacific na posibleng magbawas ito ng flights sa mga susunod na buwan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis o fuel. Yun nga po ang sinasabi natin. Itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, hindi lang po pang lupa ito, pang himpapawid din. Apektado po tayong lahat. And yung pagtaas ng presyo ng pamasahe natin, dulot nito, minsan okay lang yun. Okay lang mo talagang lumipad, papuntang ibang bansa, o kaya papunta ng probinsya. Ang kaso, yung pagpunta mo doon, meron bang sapat na fuel para makapag-refuel ka pabalik? Kung wala pa, paano ka makakabalik? Di doon ka. Magbabayad ka ng demorahe ba tawag doon? O yung pag-stay mo doon. Malaking gastos din po yan sa airline. So, bago po sila pupunta doon, sisiguraduhin nila may sapat silang fuel para makabalik. O meron silang supply doon na papapagpagasan pabalik. Paano kung wala? So, yun po ang nakakatakot doon. Baka mamaya pupunta ka, magbabakasyon ka, pag ay sorry, walang fuel. Alamin nyo po mabuti yan, ha? Alamin nyo po muna mabuti. Siguro, sa pinagdadaanan nating sitwasyon ngayon, kung pwede po ipagpaliban muna ang bakasyon, baka pwede naman po, para hindi na po maging problema ito. Baka malaking tulong din po yan sa ating bayan, lalong-lalo na nagdeklara na ang Pangulo ng National Energy State, tama ba? National State of Energy Emergency, something like that. So anyway, yun nga po, siguro pwede natin tugunan yan. On our part is we need to reduce yung tinatawag nating demand, yung demand. Anyway, magpapasok po muna tayo ng balita. Excise tax bill. Lalagdaan na ni PBBM ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes.
Natuklasan na pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay para may sa batas ang bill na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo matapos itong lumusot sa Kongreso. Sa kanyang presidential address ngayong hapon, sinabi ng Pangulo na nasa tanggapan niya ng bill at handa na itong lagdaan ngayong araw. Ngayon man nilinaw ng Pangulo na hindi pa agad ipatutupad ang suspension ng excise tax dahil may mga kondisyon sa batas na kailangang matugunan bago ito gamitin. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Tala, sa kabilang balita naman, PNP at TNVS Community bumubuo na ng platform na agarang tutukoy sa mga kahina-hinala at bogus na mga online booking. O mayroon pala niyan, ano? Pakinggan natin ang ulat mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Bumabalangkas na ang PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. ng mga hakbang para higit pang mapalakas ang pagtugon sa mga kinakailangang tulong ng ride-hailing services community. Bilang isa sa pinakamalagang economy movers ng bansa, inayag ni PNP Chief General Nartates na nararapat lamang na mapaigting ang pagbibigay proteksyon sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS dahil sa mga panganib na kanilang kinakaharap araw-araw na kaakibat ng kanilang trabaho. Ginawa ng Chief PNP ang pahayag kasunod ng nag-viral na social media incident ng pang-hold up, pananaksak at pagpaslang sa isang TNVS driver sa Taguig City. Dahil dito, sinabi ni General Nartates na pinaigting na ng PNP ang pagpapatrolya at presensya sa mga high-risk area bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Kumikilos na rin aniya sila upang makabuo ng TNVS platform na agarang tutukoy sa mga kahinahinalang booking at makapagbibigay ng mga safety protocol sa mga driver nito. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Tama po, yung TNVS driver na yun, nakakaawa naman. Biruin nyo, nakunan po yan ng CCTV camera na naglalakad, humihingi ng tulong kasi inold up, sinaksak na pala na sanhi ng kanyang ikinamatay, yung saksak na yun. Wala po, alas 3 ng umaga, siguro walang nakarinig po nung niya. Yung sigaw niya ng tulong, talaga naglalakad po, pasalamat tayo sa PNP at TNVS community na tinutugunan nila to. At magkaroon po tayo ng parang emergency button, Sana may ganon na, alam ko meron yung app nila kasi tinignan po namin yan nung nag-i-inspect po kami ng mga TNVS, even yung ride-hailing app, yung sa mga motor, meron po yan na one push lang, one push yung button na yun yung sa app mo. Pag inano mo yun, mag-send na siya ng signal Tapos makikita na po on the other end kung nasan yung position mo. Pero kung mapapaganda pa po yan, yung mga features na yan para sa ating mga TNVS drivers, mas maganda sana, At maiwasan po yung mga insidente na yan. Yan nga po, isa sa po talaga maidudulot itong crisis na ito. Itong sitwasyon natin ngayon, pag yung mga nawalan ng trabaho o kaya nahihirapan na dahil sa mataas na bilihin, nagre-resort po sa mga ganyang bagay. Sana hindi naman, Sana maproteksyonan talaga ng PNP natin mga kababayan. Hindi lang po yung mga kababayan natin sa sektor ng transportasyon, kundi pang kalahatan, Kasi hindi po malayong mangyari yan, yung mga social unrest na yan. It will come kung talaga pong umabot na sa sikmura itong sitwasyon na pinagdadaanin natin ngayon. Sabi nga po nila, an empty stomach knows no law. Kaya po ginagawa po lahat ng ating gobyerno itong pagbibigay ng tulong sa mga nasa laylayan ng ating lipunan para tulungan sila. Kasi sila po yung talagang
una makakaramdam po ng mga epekto nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, no? Anyway, kanina po pinag-uusapan natin, sinabi ni Pangulo sa interview niya sa Bloomberg na nagkakaroon ng kahirapan, ano, yung pagbiyahe ng mga eroplano sa ibang bansa kasi minsan ayaw po tayong i-refuel dahil kailangan din po nila sa kanilang bansa yung mga jet fuel na yan na kailangan ng eroplano sa pagpapalipad, ano. Yun po yung sa at sinasabi nga po baka magbawas pa yung mga airlines na yan ng mga biyahe nila dahil dyan, ano. Ito, basahin ko po itong ulat na to. Mahigpit na minomonitor ng Philippine Airlines ang mga global at regional developments na maaaring makaapekto sa supply at presyo ng jet fuel. Matapos ibabala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng paghinto ng biyahe ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Sa kabila nito, tiniyak ng PAL na mayroon itong sapat supply ng jet fuel upang masuportahan ang mga nakatakdang biyahe kabilang ang mga long-haul flights. Kinikilala rin ng naturang airline na nananatiling pabago-bago ang kondisyon ng pandaigdigang supply. Bilang bahagi ng maingat na pagpaplano, patuloy na nakikipagtulungan ang PAL sa mga fuel supplier, industry partners at mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang matatag at episyenteng operasyon sa pangmatagalan. Nananatiling committed ang Philippine Airlines sa patuloy na pag-uugnay ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Tama po yan, ano? Alam nyo po, ang napakahirap niyan kasi katulad na sinasabi ko sa inyo na pagpunta nyo doon, tapos hindi magasolinahan yung aeroplano pabalik dahil sa kakulangan ng supply, malaking problema po yun, ano? Siyempre, ngayon, pupunta ka, baka meron pa, mamaya, naglimang araw ka doon sa pinagbakasyonan mo, pagbalik mo, naku, is it the same situation? It might be different, ano? Kahit may ticket ka na dyan, hindi ka siguraduhan yan. Kaya, i-monitor po natin. Let's be vigilant about this, lalo na kung kailangan nating talagang lumipad on business trips, ano? Lalo na, kung leisure lang naman po yan, baka pwede po nating ipagpaliban muna, tapusin lang po natin tong tensyon sa gitnang silangan at ma-stabilize yung presyo ma-stabilize yung presyo ng produktong petrolyo, hindi lang ma-stabilize yung presyo, no, pati po yung supply, yung magkasiguraduhan na sa tayo kukuha kasi sa totoo lang po ngayon because yung nangyayari sa gitnang silangan, tapos yung Strait of Hormuz na binabara na talagang hinaharangan ng Iran, talagang issue po yan, ano. Hindi lang po sa atin yan, pangkalahatan po yan, ano, kasi doon po umaangkat yung kinukunan natin sa Asia. I think we're getting it from is it Japan and Singapore, yung pinagkukunan natin ng refined na, no, yung refined na fuel na, kasi yung crude oil iba po nag-i-import niya dito sa Asia. Dati may refinery tayo, ngayon wala na. But anyway, yun doon po doon po muna nire-refine yan. Kukunin na po natin i-refine pag tinransport. Kaya yun po yung presyohan natin, di ba? Sa Singapore po natin kinukuha dahil doon po natin ini-import yan. Ano? Anyway, ayun, nagbabalik po ang biyaheng IZ. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglalakbay, mga ka-DWIZ. Well, ayan, ano, good news, that's good news, ano yung ginagawa, yung sinabi po ni Senator Gatchalian na i-take over yung pagkuha ng produktong petrolyo. Kasi tama po yun, yung government to government, mas madali po yun Baka kung yung mga players, yung mga main players lang po sa natin, sa mga produktong petrolyo, baka mahirapan sila. Siguro po, yung tulong ng gobyerno, gano'n, government to government, bigyan mo kami ng ganitong supply, ganyan, mas mapapabilis. Alam naman po natin, ang foreign policy natin, friends to all, enemies to none. No, kaya malaki po ang tsansa na kung ang gobyerno po ang makikipag-usap, government to government, mas malaking tsansa
na makakuha tayo. Kung ano man, no, malaking tulong yon kung gobyerno po ang sasagawa ng mga negosasyon. Nasa, ano ba tawag doon? State of National Energy Emergency. I think that's the better term, ano? That's the better term. No? And yan nga po, dapat po talaga ang tutok natin sa supply, yung pagpapababa ng ng mga consumer goods, pag-assure na hindi po makakapagbawas ng mga employment dahil yung mga kababayan po natin, no? May nababalitaan po ako yung mga ibang kumpanya, no? Siguro part ng rotation nila, alam niyo naman po, yung pag if they reach certain limit, ng yung time, nag-end po yung contract, yung mga kababayan natin na yun, pag nag-end po yung contract nila, maghahanap ng trabaho. Baka sa sitwasyon po natin na ito, baka mahirapan sila kasi yung mga ibang kumpanya ayaw na muna magtumanggap, no? Kasi yung overhead cost lalaki. Yun po ang kawawa naman po yung mga kababayan natin, hindi po agad makakahanap ng trabaho, no? And ayun, so habang may makakapanayan po tayo na panauhin sa programa natin, tatanungin po natin sila kung kumusta na sila, no? Alam nyo naman po, wala pang gera, kinakamusta na po natin yung mga kasamahan natin sa sektor ng public transportation. Kasi sabi ko nga po sa inyo, bago pa nagkang-gera, siguro pitong linggo na sunod-sunod na tumataas yung diesel. No, and with that, kinakausap na po natin sila kung kamusta sila. Anyway, tamang-tama, nandito na po ang ating makakapanayam, at siya po ang Executive Director and Spokesperson ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Papag-usapan po natin yung naunsyawing fare hike nila kasi sila po ang unang nabigyan ng pagkakataon na magtaas ng pasahe. Actually, the last time that I interviewed him, yun po yung pagtaas ng presyo ng pasahe nila. Kaya okay po sana, kaso naunsya Anyway, makakausap po natin, nasa kabilang linya, si Mr. Alex Yage. Sir Alex, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Bong, at magandang hapon sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa. Alam nyo, Sir Alex, nung huli tayo nag-usap, it was also during the time na nagkaroon kayo ng fare hike, fare increase sa mga provincial buses natin. Ano po nangyari? Tama po yun. March 13 po, nilagdaan po ng LTFRB ang order na nagtataas po ng pamasahe 1 peso sa ordinary bus at saka 30 centavos per kilometer doon sa succeeding kilometer doon sa mga ordinary bus. Doon naman sa mga aircon bus ay 35 centavos per kilometer for every kilometer after 5 kilometers. Doon sa mga regular aircon at saka super deluxe aircon, at doon naman sa mga luxury aircon na category, 45 centavos per kilometer. Pero ito, katulad nga ng nabanggit mo, Sir Bong, naunsya ito kasi the following week, the following Tuesday, ay binawi ng Pangulong Marcos ang fare increase. Yun nga, Sir Alex, well, kayo isang linggo kayo, at least naranasan nyo isang linggo na may fare hike, yung mga kasamahan natin sa sektor ng jeepney, umaga inanunsyo yung fare hike, binawi, the night before, inannounce ang LTFRB, then the next day, binawi po ng Pangulo. Pero kayo po, naka-isang linggo na. Paano po yung Sir Alex, ang nakapag-book ako during the time na may fare hike. Tapos, ang biyahe ko, after nung pagbawi, paano po yun? May refund?
Actually, naitanong na namin yan sa LTFRB. So, nung panahon na nakapag-book ka, ay ang pamasahe ay mataas. So that will stay. So, walang refund. So, after the fare hike na binawi, lahat ng mga succeeding na mga booking, na advance booking, ay ang ginamit na ay yung dating pamasahe. So, naitanong na namin yan sa LTFRB at sabi nila na tama naman yung ginawa namin. Nag-book kami ng at that time ay mataas ang pamasahe kaya wala nang refund. Sir Alex, sa pag-usap niyo po sa LTFRB, ano po ang inaasahan natin kung wala pong fare increase? Well, again, ang ginawa ng Pangulo natin kahapon ay nagbigay siya ng mga ayuda sa mga operator at saka sa lahat ng driver. So, sa mga bus operator ay nagbigay siya ng 10,000 pesos per unit. One-time ayuda lang yan. Kunyari, registered operator ka, ikaw ay provincial operator or city bus operator ka, meron kang franchise, nakarehistro, kung nakarehistro yung unit mo, ay bibigyan ka ng ayuda na 10,000 pesos per unit one time. Ngayon, lahat ng mga driver, ikaw man ay driver ng bus, driver ng jeepney, driver ng TNVS, mga taxi, ay bibigyan naman yan ng kaukulang mayroong 5,000 pesos ata doon sa mga jeepney driver, mga bus driver. At merong schedule yan, pati yung mga TNVS driver at saka yung mga rider na katulad na nagde-deliver ng mga kargamento at nagde-deliver ng pagkain. Opo. Sir Alex, so yung 10,000 diretso po sa operator yon for parang tulong sa operational cost nyo. Tama po ba? Are you obligated to also give your drivers o pang operational cost nyo lang po ito? Yung 10,000 Selbong, diretso sa account ng kumpanya yan. Opo. Samantalang yung tulong financial naman na 5,000 ay diretso sa driver. GCash account or kung meron siyang mga PayMaya account nung driver. Actually, ang nabanggit nga namin, kasi nung araw din yon, gumawa kami ng sulat naka-address sa Pangulo through DOTR Secretary Lopez at saka LTFRB Chairman Mendoza na kailangan namin yung may balik yung fare increase. Bigyan natin ng example, Sir Bong, Opo. Dati 50 pesos lang ang 1 litro ng diesel. Mga 1 month ago. 1 month ago. Kasi ang gera. Totoo po yan. Mga wala pang 1 buwan. Ngayon, 2 weeks ago, ang diesel ay naging 100 piso na. 100 piso. 1 litro. Ngayon, nung Martes, nagtaas ulit siyang 120 pesos na per liter. So, pagka ang konsumo mo ay 100 litro, araw-araw, kunyari city operation ka, 100 liters ang konsumo mo araw-araw. Dati, 5,000 lang ang binabayaran mo isang araw. Ngayon, before Tuesday, naging 10,000 ang binabayad mo na crudo kasi 100 litro. Kaya lang nung Martes, nagtaas na naman ulit, naging 120 na dito sa Metro Manila. 12,000 na ang crudo mo.
Ngayon, Opo. wala kang fare increase. Saan mo kukuhanin yon? Yung sabi ng Pangulo, yung ayuda ay 10,000. So yung 10,000, kung ikukumpara natin doon sa itinaas ng diesel sa isang bus lang Opo. 5,000, naging 12,500, 7,500. After one day, yung 10,000 mo, ubus na. Yung tulong na pinansyal na 10,000, pangalawang araw mo, mag-aabono ka na. So wala ka ng pambayad ng krudo dahil wala ka namang fare increase. So, saan natin kukunin yung pang fare increase? Kung binawi na ng Pangulo, so hindi natin mababawi yung gastusin para sa krudo na tumaas ng 140%. Sir Alex, Holy Week na next week. Marami na mga biyaheng mga kababayan natin. Paano to? Actually, kaninang umaga nag-monitor ako ng mga biyahe para sa Semana Santa. And marami din mga nakapag-book na nung araw, nung mga karamihan ng mga binook nila na puno na. Ito yung mga luxury buses. Ito yung mga mahal ang pamasahe, yung mga super deluxe buses. Ito yung mga May lazy boy, yung mga naka-lazy boy. Oo, kadalasan maagang napupuno yan eh. Opo. Ngayon, marami naman nagbigay naman ng LTFRB ng mga special permit para kung sakali na dumagsa ang pasahero ay matugunan natin yung pangangailangan ng pasahero na meron silang masasakyan. Pero siguro sabi ko nga doon sa kausap ko kaninang umaga na siguro tingnan nila sa PITX kasi yung PITX isa yan sa doon natin makikita kung gaano karami o dadaksa ang pasahero eh. Kasi usually Opo, yun po yung ano natin eh. Barometer natin ng PITX. yan ang barometer natin eh. Opo, So makikita mo sa PITX kung mahaba ang pila doon sa pagbili ng ticket, Opo. inaasahan mo na dadaksa ang pasahero. Pero makikita mo halos wala. Parang normal lang ang takbo ng pasahero doon at makikita mo rin sa kalsada na talagang kakaunti ang bumibiyahe. Pati mga Bumibiyahe. private vehicles, makikita mo. Oh, totoo po yan. Medyo may pagbaba po ng na-obserbahan din po namin yan. Pero Sir Alex, palagay mo kaya yung mga kababayan natin, instead na mag-aircon, mag-ordinary na lang? Well, meron silang option na sumakay ng ordinary o yung ordinary regular aircon. Pwede silang sumakay doon para Yung makauwi regular pa rin aircon, ng... Opo. Yeah. Actually, maraming bakante, Sir Bong, no? Yung isang operator na malapit lang ang biyahe dyan sa norte, ang sabi sa akin kaninang umaga, marami po silang bakanting schedule. So, Okay. kung gusto pa nilang umuwi at gusto nilang makasiguro ng kanilang sasakyan, marami pang bakante. Ang nakikita kong problema kaya Sir Bong, yung mga tawid dagat. Yung mga tawid dagat Yung long kasi, haul. yung long haul, Oo. yung pupuntang Opo. probinsya, pupuntang Visayas, pupuntang Mindanao. Ito kasi, yung water transport, yung ferry na pagsasakyan nila, nagtaas na ng pamasahe ito eh. Oo. Nagtaas na sila. So, Opo. ang alam ko sa isang bus, sa isang doon sa may pinakamalaking port ng Matnog at saka Allen, 1,000 isang bus ang increase. Ang samantalang ang pamasahe ng tao nag-increase ng 100 pesos. So, ibig sabihin yan, pag babiyahe kayo, kailangan ay nakahanda yung nakahanda ka sa dagdag na pamasahe. At ang mahirap dito, Sir Bong, hindi natin alam kung yung supply ng diesel ay magiging available Sapat. pa rin next week, no? Doon sa probinsya. Kasi
kung tatawid ka ng Visayas, ang laman ng isang bus, 300 liters ang capacity ng fuel tank niya. Opo. So, pag 300 liters, 2 kilometers per liter, hindi siya aabot ng Visayas. Ibig sabihin niya, kailangan mag-refuel siya sa may bandang Legazpi. Magre-refuel siya sa Legazpi, magpupuno siya dyan, at para makarating siya sa Leyte. Kung pupunta naman siya ng Mindanao, pagdating ng Leyte sa Tacloban o Catbalogan, magre-refuel na naman siya ulit para makarating siya ng Davao o Cagayan de Oro. So, Pero, di ba, Sir Alex, itong refueling stations nila sa terminal naman nila? tama yon. Pero alam mo kasi, Sir Bong, napakahirap umorder ngayon ng bulk. Kasi, oo nga, limitado. limitado. Kaya, Opo. meron kami inoperate na mga around 200 buses dito sa Metro Manila. Nakakapagtaka, pag umorder ka sa mga oil companies, mas mataas ang presyo nila, mga 2 piso o 3 piso, kumpara doon sa mga istasyon na available pa yung diesel dito sa Metro Manila. Opo. So tinatanong ko, bakit ganun? At may mga retail station na nakakapag-offer pa ng mas mababa. Kasi, alam nga naman, bumili kami ng 120 pesos per liter kung meron naman available na 118. So, sa isang daang litro araw-araw, isang bus, 2 piso, 200 din yung savings namin. So, ibig sabihin nun, makakapag-operate pa kami, at least hindi kami masyadong malugi. Kasi, Opo. ang Metro Manila operation, pag umalis ka sa terminal mo, wala kang guaranteed pasahero niyan eh. Opo. Ang pasahero niya nasa kalsada. Mamimake up ka sa kalsada. Tama So, po. So hindi mo sigurado kung masisilat yung biyahe mo. Mabuti Opo. kung masiguro mo na maraming sasakay para yung 12,500 na babayaran mong grudo Sigurado. at the end of the trip, mababayaran mo. And 20%, kunyari, nag-revenue ka ng 15,000, 20% of that, sweldo ng driver at konduktor. So, 3,000 yun. Kulang pa yung 15,000, pambayad ng driver at konduktor, pati krudo. Meron ka pang road expenses. Yung toll fee at saka terminal fee. Babayaran ka pa. Lugi ka pa. So, marami ngayon, nagdadalawang isip. So, yung iba, nagbawas na sila ng biyahe. Siguro, tinitingnan nila kung makakayanan pa nila. Kung walang fare increase, maraming mga bus company, lalo na yung malalayong biyahe, ang magbabawas talaga ng pasahero. Ng biyahe, Sir Bong. So, hindi natin alam kung gaano karami, 50% o 40% ba. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung ang volume ng pasahero ay tataas pa o hindi. Kasi alam mo, minsan ang Pilipino, last moment na babiyayan. Last minute babiyayan. Kaya, Totoo po. Totoo. Pinaantabayanan din namin kasi gusto rin namin na yung ating mga pasahero ay makauwi din sa kanilang mga probinsya dahil reunion time ito yung Semana Santa at saka meron silang mga panata para sa kanilang mga kanilang pamilya na makita-kita pagka tuwing Semana Santa. Sa summer vacation po talaga to, Sir Alex. Well, anyway, Sir Alex. Marami nang graduation ngayon eh. Kaya Opo. itong weekend na to, marami na dapat na ang mga babiyahe. At saka, yung bisita iglesia, napansin ko din, Sir Bong, kasi meron kami ino-operate na rest area. And dati-rati pagka ganito, ang dami ko nakikitang tourist buses, chartered buses na mga pupunta ng bisita iglesia. Ngayon talagang
Matumal pa. Wala, matumal. Opo. Kaya nga, yung mga restaurant din sa kalsada, kulang na ng public transportation, kulang pa rin ng private transportation. Walang kita yung mga restaurant. Opo. Kaya nakakalungkot. Sana papag-aralan ng Pangulo yung kanyang pagbawi at ibalik muli yung Yes. increase ng pamasahe para sa public transport. Well, magandang balita, no, Sir Alex, dahil, unang-una, nagdeklara ng Pangulo ng National State of Energy Emergency. Then pangalawa, pirmado na rin yung, yung batas para sa excise tax, no? Tingnan natin, in the next succeeding days, baka we will see, policy shift and policy that will focus on public transportation. Sir Alex, maraming salamat po at maraming salamat ulit sa mga insights nyo. Sana makapanayan po namin ulit kayo pag may mga pagbabago po in as far as provincial bus operations is concerned. Sir Alex, thank you po. Maraming salamat. Salamat, pahabol lang, Sir Bong, no? Napapasalamat kami sa Pangulo at nagbigay pa na ng ayuda. So, Opo. kahit na ito hindi sapat yung ayuda na to, ay ayuda ito. So, kusang loob Tama po. namin na tinatanggap ito na maraming Yes. salamat. At at least meron kami natanggap. Yung mga driver may natanggap. Kaya kailangan lang namin maibalik yung pagtaas ng pamasahe para survival ito. Para Opo. patuloy yung ating pagserbisyo sa bayan. Kaya, okay na kahit konti, basta't meron kaysa wala. Tama po ba, Sir Alex? Tama yun. Importante may natanggap ka. Kahit Tama na po. konti. Totoo po. Hindi man sapat yun, pero at least mabubuhay ka na isang araw o 2 araw. So, Ayun po. saka na lang natin isipin yung pangatlong araw. Yes. Maraming salamat, Sir Alex, sa ulitin. Walang anuman, Sir Bong. Anytime po. Salamat sa pagkakataon. Salamat po, Sir Alex. Ayun po si Sir Alex, ang Executive Director at ang ating spokesperson ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Anyway, ngayon, mga ka-DWIC, nagbabalik po ang biyaheng IC. Meron pa po tayong ilang minuto bago tayo magbukas. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglalakbay, mga ka-DWIC. Well, anyway, nakausap po na Sir Alex, sa ating mga kababayan, nakita nyo po, nagbago na po yung, wala na po yung fare hike, fare increase sa provincial bus operation. So, better get your reservations now, habang mura pa yan. Hindi po natin alam kung magtataas. Kaya I suggest that you get it now habang mura pa ulit, wala pang fare increase. Baka mamaya pag nag-decide kayo umuwi ng Semana Santa, mag-book kayo, iba na ang presyohan, Kasi anything could happen any day, any hour. So, I guess para mas makamura po kayo, ganoon na lang po ang gawin natin habang mura pa. And sa ating mga mga nakatanggap ng mga tulong kanina, lagi po natin sinasabi, magpasalamat pa rin po tayo, kahit konti, basta't meron kaysa wala. Kasi alam niyo po, hindi po lahat ng sektor ng lipunan ay nakakatanggap. Marami po yung mga ordinaryong manggagawang Pilipino, nagbabayad din po ng mga buwisan, pero hindi po sila nasasama sa listahan. Ngayong panahon na to, magtulungan po tayo. Sana naman po yung mga nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno, maging responsable naman po sa pagmamanage nitong konting tulong na natanggap natin. Kahit konti yan, basta't meron kaysa wala. Yan po ang aking paalala sa inyo. Anyway, yan ang galaw ng kalsada para sa araw na ito. Muli ako po si Bong Nebriha at ito ang Biyaheng IC. Para sa biyaheng mas ligtas, mas mabilis, tutok lang sa DWIC News, sa radyo, TV at online. Hopefully to see you tomorrow sa Biyaheng IC. So mag-ingat po tayo mga ka-DWIC sa ating biyahe ngayong gabi.